Speaker Romualdez at Pangulong Marcos, kinakabahan na. Bago ang lahat, maraming salamat po sa suporta sa channel po natin at umabot na sa 1,000 subscriber. Ang pinakabagong survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Marso ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa pananaw ng publiko hinggil sa mga pangunahing lider ng bansa. Sa nalalapit na midterm elections ngayong Mayo, malinaw sa resulta ng survey ang pagbaba ng tiwala at pag-apruba kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez, habang tumataas naman ang suporta para kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Base po yan sa huling Pulse Asia Survey. At sa apat na pinakamatataas na opisyal na bansa, tanging si Vice President Sara Duterte ang approve at pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga sinurvey. Narito po ang aking pagtutok. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%. 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa apat na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25% mula sa dating 42%. 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Bumaba rin ang performance rating ni Senate President Cheese Escudero sa 39%, habang 14% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ang nagtitiwala naman kay Escudero bumaba sa 38%, habang nasa 14% ang kay Romualdez. Sa survey, tinanong din ang respondent sa performance ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa ilang urgent national concerns. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Sinundan niyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng kahirapan at aumento sa sahod. Paliwanag ng Pulse Asia, maaaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang kaguluhan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Isinagawa ang survey nitong March 23 hanggang 29 sa 2,400 Filipino adults na walang nagpakomisyon. May margin of error ito na plus or minus 2%.